Hello everyone and welcome to my channel, and please don't forget to like, comment, and subscribe. Welcome to my daily cook, and this is JR in Heavens TV. I have this Mexican chicken breast. It's so yummy and I'm gonna share with you guys how I prepare this super yummy Mexican chicken. It's so easy to prepare and of course, pasok na pasok sa ating budget. We have simple ingredients but it's really tasty. Oh my god, I'm really happy for the result because it's really perfect, guys. I have this chicken breast. Actually, I have 3 pieces of chicken breast and it's already washed and clean. Then I'm gonna slice it into cubes. Parang bite size lang siya. Pwede nyo siyang gayahin, pwede namang hindi. It's optional, guys. Pero why not? O diba nga? Ito nga guys, itutuloy na natin yung pag-i-slice ng ating chicken. Siguraduhin lang natin pag namalengke tayo or nag-grocery tayo, kailangan nakakasigurado tayo na 100% fresh ang ating chicken or yung chicken breast. Nang sa ganon, masarap siyang kainin. Kagaya to, super fresh yung nabili ko guys. And nagkakahalaga lang yan ng 28 Saudi Riyals. Kind of pricey pero worth naman guys. Wala na talagang mura ngayon no. Nagtataka nga ako is nagmamahala na talaga ang mga bilihin. Kaya shout out sa mga nanay dyan. Mag-budget tayo ng maayos para mapagkasya natin yung ating budget for the whole month. Same din sa mga kagaya kong OFW guys. Magtipid-tipid din tayo minsan. Kung pwede naman tayo magluto tayo, hindi yung kain ng kain tayo sa labas. Not unless you have enough budget talaga para kumain sa mga fine dining. Pero paminsan-minsan, why not? Lalo na pag naka-receive tayo ng ating salary. O diba nga, siyempre, deserve naman natin to treat ourselves. Dami ko nang sinabi at ito nga guys, mayroon tayong 5 cloves of garlic. Then, in-slice ko siya guys ng pinong-pino. Mano-mano ko siyang ginawa. Pero kung mayroon kayong garlic smasher, pwede nyo namang gamitin yun para mapadali ang mga bagay-bagay. Then after nun guys, naglagay na po ako ng mga 1 tablespoon of minced garlic dyan sa ating chicken breast. And then, naglagay din po tayo ng mga 2 tablespoon of cornstarch dyan sa ating na-slice na chicken breast. Siya yung magsisilbing magpapakapit guys para wag siyang madurog pag frinay na natin. Mayroon din akong soy sauce. Nag-add tayo dyan ng 2 tablespoon of soy sauce to taste para masarap naman. At para lalong magiging masarap ang ating Mexican chicken, naglagay tayo ng 2 tablespoon of oyster sauce. Then, let's mix guys until well combined. Halu-haluin lang natin siya no para maging masarap. Haluin natin na may pagmamahal yung ating meat. O diba nga, ganun lang yon. And then kung mahilig kayo sa mga maanghang, mag-add tayo ng chili flakes. Actually naglagay na ako dyan guys ng 1 tablespoon din ng chili flakes para naman masarap lalo ang ating Mexican chicken breast. At nag-add ako ng mga 2 tablespoon lang din ng olive oil. Then let's mix it together again hanggang sa magsama-sama yung ating mga ingredients. Ayan, kaya sa mga nanay dyan guys, pwede nyo gawin to or sa mga nagtatrabahong kagaya ko. Syempre, hindi mawawala ang ating bell pepper. Meron tayong 2 klase dyan guys. So, in-slice ko na siya at tatanggalin natin guys yung gitna para hindi siya masama doon sa kakainin natin. At siguraduhin lang natin na nahugasan ha. Pero dyan guys, nahugasan ko na yan. I-slice natin ng strips. Then, after natin may slice, i-slice ulit natin ng into small piece ng mga cube sizes guys. Para bite size siya. O diba nga? O, so nasa sa inyo din yun guys kung saan nyo prepared or anong klaseng hiwa ang gusto ninyo. Then, let's set aside. Ilagay lang po natin dyan sa isang lalagyan na malinis. Siguro natin na malinis talaga lahat ng mga gamit natin dyan sa kusina. Same size din yung paghihiwa natin sa ating green na bell pepper.
Diba? Para uniform. Pa mga bata, hindi yan mahahalata kasi pino nga yung pag-slice natin. So, habang ini-slice natin yung mga ingredients, nakamarinate na yung ating chicken breast, guys. Siguro mga around 10 to 15 minutes na nakamarinate bago natin igisa. Then, naglagay din po ako dyan ng ginger, guys. Hinugasan ko na at binalatan. I-slice din uli natin into strip size. Then, after, i-slice uli natin ng pinong-pino, yung small cubes, guys, para manuot talaga yung lasa doon sa ating manok. Meron din tayong isang red onion na balatan at nalinisan ko na din yan, guys. Same size din, guys, at technique sa pag-i-slice. Pero habang nag-i-slice ako dyan, guys, naiyak na ako. Then, naglagay ako sa small bowl ng hot water at yung chicken cubes, guys, para po to taste at isasabaw natin mamaya. And let's start cooking na. Naglagay po ako ng olive oil sa ating frying pan. Then, after nyan, guys, ipa-fry na natin yung ating meat or yung ating chicken breast. So, hahaluin lang natin ng dahan-dahan. Siguro mga around 10 minutes to, maluluto na to ang ating chicken breast. Then, mag-add on din tayo dyan, guys, ng other ingredients like honey para mag-contrast doon sa ating lasa, para medyo masarap naman talaga. Manamis-namis na medyo maalat-alat. Pero optional yun, guys, ha. Kung gusto nyo walang honey kayo dyan, pwede namang sugar. Then, let's wait, guys, until mag-caramelize yung ating pinaka-meat. At nakalimutan ko nga maglagay ng ground black pepper. Kaya dinire ko na doon, guys, sa niluto natin dyan sa frying pan. Then, ito luto na, guys. I-set aside natin. Ilagay lang natin sa separate bowl yung ating nalutong chicken breast. Then, after nyan, guys, i-set aside natin. Shout out to everyone sa mga nanonood ngayon kung saan man kayong panig ng mundo. Doon sa pinaglutuan natin, guys, doon na rin tayo magigisa ng ating mga ingredients like ginger, onion, and garlic. Then, isama na rin natin yung ating na-slice na bell pepper. Nag-add on ako ng konting soy sauce. At syempre, i-mix na rin natin yung ating chicken broth. Then, after kumulo, guys, ilagay na natin yung ating nilutong chicken breast. Halu-haluin na may pagmamahal. At nag-add on ako ng spring onions to taste. At ito luto na. Maraming salamat, guys. And please don't forget to like, comment, and share. This time, ilagay na natin sa ating bowl. And ayan, may masarap na ulam at pambaon na tayo. Let's have dinner, everyone. And until next vlog. Thanks for watching. Bye-bye.